Ayoko nga magsagot niyan. Para saan ba kasi yan? Panay ang reklamo ni Beauty na 8 taong gulang pa lang ng panahong iyon. Inilapag ng kaibigan niyang si Jana ang slam book sa kanyang desk. Binili nga kita. Bumili ako ng 2. Pink sa akin, violet sa'yo. Bumili ang ate ko nito kaya napabili rin ako. Sabi niya, maglalagay lang daw tayo rito tungkol sa sarili natin. Saka, kung sinong crush natin, isusulat ko rito ang name ng crush ko ng grade 6. Napangiwi si Beauty. Napakabata pa nila ni Jana pero yun at kinikilig na sa crush nitong grade 6. Tiningnan niyang slam book. Hindi niya naman kailangan yon. Isa pa, wala rin naman siyang crush. Bakit mo ba kasi ako binili nito? Tanong pa ni Beauty kay Jana. Napangiti naman agad ito. Siyempre, best friend tayo forever. Sige na, mamaya sagutin natin ang sabay Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. O sige, mamaya magsasagot tayo. Maya-maya dumating na ang kanilang teacher. Nakinig naman sila ni Jana. Hindi naman sila pasaway ng mga estudyante. Kung meron man, talagang si Roberto Salvavida. At sa sobrang kulit nito, yun nga at binato na ng kanyang teacher ng eraser ang walang hiyang si Berto. Pero dahil magaling si Berto, mabilis itong nakaiwas. Nagtawanan tuloy ang mga kaklase nila. Talagang siya lang ang hindi natatawa. Anong sinabi ko kanina? Sabi ng teacher nila. Hindi ba't sinabi ko na huwag maingay habang nakaklase ako? Ano at palagi kang dumadaldal dyan kasama si Nico? Nagsumbong naman agad si Nico. Ma'am, si Berto po. Ako po ang kinukulit. Hindi po ako maingay. Siya lang po, ma'am. Parang uusok na ang ilong ng kanilang teacher dahil kay Berto. Nico, tumayo ka dyan at dalhin mo ang bag mo. Dito ka sa tabi ni Beauty. Nanlaki naman ang mga mata ni Berto at mabilis na itinaas ang kamay. Ma'am, ako na lang po ang lilipat sa tabi ni Beauty. Siya naman ang nanlaki ang mga mata. Ma'am, ayoko po. Si Nico na lang po. Ayoko po kay Berto. Sobrang daldal niya po. Mahihirapan po ako makinig. Pero ngiti-ngiti si Berto. Ma'am, hindi po. Kapag si Beauty po ang katabi ko, natatahimik po ako. Kapag crush ko po ang katabi ko, hindi po ako makulit. Bigla namang kinilig ang buong klase. Napangiwi naman si Beauty at nangilabot. Parang mas gugustuhin niya pang unggoy kesa kay Berto. Nasapo na lang ng kanilang teacher ang ulo nito. Sus Mariosep kayong mga bata kayo. Nico, lumapit ka na sa tabi ni Beauty. Napatayo agad si Berto bilang pagtutol. Ma'am, malulungkot po ako rito. Naiinggit po ako. Gusto ko pa rin po nakatabi si Beauty. Wala akong pakialam. Pinamiwangan ito ng kanilang teacher. Mangiistorbo ka lang sa mga classmates mo. Nico, sige na. Lumipat ka na at ikaw naman Berto. Mag-isa ka dyan para wala ka nang kulitin. Makinig ka sa klase ko at umayos ka dyan. Kapag naging behave ka na, saka kita papayagang tabihan ng crush mo. Natigilan naman ang mga kaklase nila na walang consideration sa nararamdaman ni Beauty. Mga bata pa lang naman sila, simpleng asaran at puppy love lang naman. Pero talagang naaasar siya. Ayaw na ayaw niyang natutokso kay Berto. Kababata niya si Berto. 5 bahay lang ang pagitan ng kanilang mga bahay. Kapag nasa labas at naglalaro, sa lahat ng bata, si Berto lang ang sobrang ayaw makalaro ni Beauty. Ayaw niya rito dahil palagi na lang siyang inaasar. Isang beses nga ay binato niya ito kaya dumugo ang noo. Napagalitan tuloy siya ng kanyang ina. Gayunpaman, pagkatapos nun, hindi pa rin siya nilubayan. Gustong-gusto pa rin siyang makalaro ng nakakainis niyang kababata. Wait lang, Beauty! Hinila pa siya ni Jana. Tapusin na muna natin tong slam book natin. Pero tumayo pa rin si Beauty. Mamaya na yan. Iwan na muna natin. Ihing-ihi na talaga ako. Tumango naman ang kanyang kaibigan at tumayo na rin. Sige na nga, banyo muna tayo. Palabas na sila ng pintuan nang makasalubong nila si Berto. Ngiti-ngiti ito nang makita siya. May itim pa sa mga ngipin habang nakangiti sa kanya kaya napangiwi na naman siya. Hoy, bibi ko! Kumain ka na ba, bibi ko? Tanong ni Berto. Muntik na itong masapak. Berto, tigilan mo nga ako. Gusto mo bang isumbong kita sa tatay ko? Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Berto. Okay lang. Nakikinig naman ako sa tatay natin. Nalaki naman ang mga mata ni Beauty. Tatay natin? Ano? Tatay mo? Ako lang ang anak nun.
Kaya nga, pero kapag naging bibi kita, paglaki natin, magiging tatay ko na rin siya. Sabi pa ng makapalang mukha na si Berto. Malakas naman na tumawa si Jana at itinuro si Berto. Hulaan ko ang ulam nyo. Pusit ang ulam nyo, no? Humalakak pa si Berto. Paano mo nalaman? Masarap nga eh. Minsan lang kami makapagpusit kasi ang mahal. Favorite ko pa naman yun. Napangiwi si Beauty. Paano hindi namin malalaman ang ulam mo? May mga itim-itim ka pa sa ngipin mo, oh. Yuck! Hindi ka man lang nag-toothbrush. Muli na namang tumawa ang best friend niyang si Jana. Oo nga, hindi man lang nag-toothbrush. Paano ka magiging crush ni Beauty? Napanguso naman si Berto. Uy, Jana, nagtutoothbrush naman ako palagi. Nakalimutan ko lang ngayon. Saka yun ang baon ko. Nasa bahay ang toothbrush ko. Sige, bukas dadalhin ko ng toothbrush ko. Sa harapan mismo ni Bibi ko Beauty. Bigla na lang siyang nangilabot. Tama na ngang pagtawag mo sa akin ng Bibi mo. Di mo ako Bibi, kadiri ka. Diyan ka na nga. Hinila na ni Beauty si Jana. Pagka-cringe lang naman ang kanyang nararamdaman kay Berto. Pati pangalan nitong Berto, mabaho para sa kanya. Hindi niya talaga kailanman nagustuhan ito. Nang matapos sila sa banyo, bumalik na rin naman sila sa kanilang classroom. Nagtagpo na naman ang mga paningin nila ni Berto. Ngiti-ngiti naman ito sa kanya, kaya marahan siyang napairap. Pagbalik ni Beauty, nagpatuloy na sila sa pagsasagot ng slam book, hanggang sa napunta na sa tanong kung sino ang kanyang crush. Pero ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita ang nakasulat na pangalan doon. Bakit? Anong problema mo, Beauty? Dinungaw ni Jana ang kanyang slam book at binasa ang huling mga salita sa pahina. Who is your crush? Answer? Berto Salvavida? Napatayo muli si Beauty. Masama niyang tinignan si Berto na nakuha pang kumindat. Kahit parang uusok ng ilong niya, patuloy pa rin ito sa pagpapakyut. Sa sobrang inis niya, binato niyang slam book kay Berto at sapulyon sa mukha nito. Aray ko, Bibi ko! Reklamo pa ni Berto. Lumapit si Beauty at sinabunutan ito. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Ayoko na makita ka. Isusubong talaga kita sa tatay ko. At yon ang mas nagpatindi pa ng inis ni Beauty. Pakiramdam niya parang nabuhay lang si Berto sa mundong ibabaw para bisitin siya at sagadin ang kanyang pasensya. At lumipas pa ang ilang mga taon, kahit ayaw niya nang makita si Berto, wala naman siyang magawa. Pareho pa rin sila ng school at malapit pa rin ang mga bahay nila sa isa't isa. Good morning, Bibi ko! Bungad sa kanya ni Berto. Alam mo, kahit isang araw lang na hindi kita nakita, parang miss... Tinakpan niya agad ang bibig nito. Manahimik ka, Berto. Napakaaga pa para sa pangiinis mo sa akin. Simula mga bata pa tayo, Bibi na palagi ang tawag mo sa akin. Ginawa mo pang palayaw mo sa akin, ha? Ang ganda-ganda ng pangalan ko tapos bigla kang ginawa ng nanay at tatay mo para lang tawagin akong Bibi ko? Nasaan ang hustisya, Berto? Sabihin ko kaya sa nanay mo na pakibalik ka na lang ulit sa sinapupunan niya at maging fetus ka na lang habang buhay. Napanguso naman si Berto at nangingiting inagaw sa kanya ang walis para ito nang magwalis ng area na nakatoka sa kanya. Alam mo, kaya Bibi ang tawag ko sa'yo kasi 2 B yun, di ba? Akala ko ba matalino ka? Hindi ba 2 B? Ako si Berto at ikaw naman si Beauty. Pareho ang simula ng mga pangalan natin kaya tayo ang soulmate. Kaya gustong-gusto ka talagang iniinis, Beauty. Ang dami-dami mo palaging sinasabi kapag naiinis ka. Kinikilig ako. Nalukot naman ang mukha ni Beauty. Anong parehong B? Alam mo, nakapatong talaga palagi ang utak mo. Robertong pangalan mo. Letter R yun, hindi B. Masyado mong pinipilit para lang may madahilan ka sa pag-aligid mo sa akin. Alam mo, kung wala kang matining sasabihin, huwag ka nalang magsalita. Nakakabanas ka. Sawang-sawa na ako sa'yo. Kung bibigyan lang ako ng choice na hindi kita makita, gagawin ko. Aalis ako sa lugar na to, tapos hindi na kita makikita. Huwag naman ganun. Sige ka, hindi mo na makikita ang kagwapuhan ko. Baka umiyak ka. Susundan kita kahit nasan ka man. Hindi pwedeng mawala ang Bibi ko sa akin. Pananakot pa ni Berto sa kanya na para bang matatakot siya. Kumindat pa, kaya napairap siyang muli sa katigasan ng mukha ni Berto.
Ayoko nang makitang mukha mo. Alis ako rito para hindi na kita makita. Maiwan ka na lang dito at magpastol ng baka ninyo. Naiinis niyang sambit at nakipag-agawan sa walis. Akin na nga yan? Sinabi ko bang tulungan mo ako? Umiling naman agad si Berto. Ako na, kaya ko naman to. Upo ko na lang ron. Ayokong pinagpapawisan ka. Gusto ko palagi kang fresh. Okay lang sa akin kung pagpawisan. Gwapo pa rin naman ako kahit magmukha pa akong madungis. Muli naman siyang napairap. Dugyot ka naman eh. Nasaan ang kagwapuhan dyan? Sorry, bulag ako kaya hindi ko makita. Humalakak naman si Berto at tuwang-tuwa sa bawat reaksyong nakikita sa kanya. Oh, bakit? Irap ka pa ng irap dyan. Sabihin mong hindi. Alam kong alam mo sa sarili mo na gwapo ako. Beauty ka. Pangalan mo, katawan mo at itsura mo pero sa ugali. Okay lang. Kaya kitang pagtsagaan. Matatama pa natin yan. Alam kong kaya kita. Ayaw niya talaga rito. Bukod sa mahina ang utak sa klase, maingay at tumai sa shorts nung grade 2 sila. Mahirap talaga si Berto. Palaging luma ang damit. Gusto niya pa naman sa mga mukhang mayayamanin sa kanila. Mahirap na sila at para siyang kumuha lang ng batong ipupukpok sa ulo niya kapag pinatulan niya pa si Berto. Pero isa lang ang hindi maitatanggi ni Beauty. Magandang lalaki naman talaga si Berto. Walang duda yon. Half American kasi ito dahil nabuntis ang ina ng binata na kano. Yun nga lang, iniwan at hindi naman pinanagutan. Kaya ang humor ni Berto, Pinoy na Pinoy talaga. Kahit pangalan ni Berto, hindi man lang yata pinag-isipan. May mga kapatid naman ito sa ina dahil nag-asawa muli. Magaganda rin naman ang mga pangalan. Talagang kay Berto lang ang pangalang makaluma. Alam mo, ano ba talagang gusto mo? Tanong ni Beauty rito. Wala ka na ba talagang ibang ginawa kundi ang magpapansin sa akin? Ano ba? Gusto mo ba ako? Hindi agad ito nakapagsalita, pero binigyan naman siya ng isang ngiti. Mahirap gumusto kapag ganito pa lang. Sige, crush muna para safe answer. Kumunot na lang ang noo ni Beauty. Umiwas na lang siya ng tingin. Umupo at hinayaang ito ang maglinis para sa kanya. May mga pagkakataon talaga na hindi niya maintindihan si Berto. Subalit alam niya na maliwanag pa sa sinag ng buwan at sikat ng araw na may gusto talaga ito sa kanya. Nagpaparamdam pero hindi naman siya madiretso. Pero ano bang pakialam niya? Gusto man siya o hindi ni Berto, hindi na dapat pa iniisip yun ni Beauty. Mabuti na lang na hindi talaga siya pinupormahan ng binata at puro palipad hangin lang. Kung nagkataon, siguradong mas lalo lang sasakit ang ulo niya kay Berto. Halina kayo, kumain na muna tayo. Beauty, mamaya na yung mga assignments mo. Kakain muna tayo. Sabi ng kanyang ina. Tumango naman si Beauty at bahagyang niligpit ang mga gamit. Apo, tinulungan niya ng kanyang ina na maghain ng mga pagkain sa hapag. Wow, hipo ng ulam mama. May budget po tayo? Tumango naman ang kanyang ina. Oo anak, binigyan kasi ako ng bonus ni madam kasi 3 taon ko nang nagtatrabaho sa kantin. Kaya yan at bumili ako ng maraming hipon kasi alam kong paborito ninyo yan. Napangiti naman agad si Beauty. Luho na sa kanila ang makapag-ulam ng hipon. Tricycle driver lang naman kasi ang kanyang ama habang tendera sa kantin ang nanay niya. Kung tutuusin, sapat na naman yun sa kanila. Yun nga lang, may sakit kasi ang bunso niyang kapatid na lalaki. Palagi itong pabalik-balik sa ospital, kaya ang pera na naiipon ng mga magulang niya para lang talaga sa kapatid ni Beauty kapag may emergency. Kumain na tayo! Sabi pa ulit ng nanay niya, kaya nagsiupo na silang lahat. Habang kumakain, bigla na lang binasag ng kanyang ina ang katahimikan. Beauty, oo nga pala. May narinig ako dyan sa labas. Nililigawan ka ba ni Berto? Ha? Nasamid naman agad si Beauty. Ano po? Hindi po. Siyempre hindi. Hindi naman po ako magpapaligaw doon. Saka wag na po kayong makinig sa usap-usapan. Alam niyo naman po yung si Berto. Crush na po ako simula mga bata pa lang kami. Alam niyo rin naman po na mainit po ang ulo ko sa kanya palagi. Inis na inis pa dahil lagi pong nanunukso. Nagtaas ng kilay ang kanyang ina at medyo naniningkit ang mga mata. May mga chismis. Alam mo ba? Sabi ng ibang estudyante, gusto ka raw niya. Sobra pa nga raw. Kasi raw, simula bata pa lang, walang ibang ginawa sa'yo kundi ang magpapansin. Mabilis na napailing si Beauty. Hindi makapaniwalang magiging topic pa talaga nila yon habang naghahapunan.
Hayaan nyo na lang po. Hindi rin naman po ako pinipilit o sinasaktan. Asaran lang po talagang mayroon kami. Hindi po ako nililigawan ni Berto. Kung ligawan man, hindi ko naman po siya type. Inis na inis nga po ako sa kanya. Kung pwede lang po siyang ipatapon sa kabilang ibayo ng mundo, nagawa ko na po. Nakahinga ng maluwag ang kanyang ina. Ay, salamat naman. Hindi ko tinitingnan ng batang yon bilang magiging kasintahan mo. At kung malasin ay maging asawa mo pa. Mahirap siya at ang tanging ginagawa lang niya ay mag-alaga ng baka na hindi pa sa kanila. Anong klaseng kinabukasan ng maiaalok niya sa'yo? Mabuti at hindi nagdalakas ng loob na manligaw sa'yo kahit hayagang alam ng lahat na gusto ka niya. Bahagya namang natawa ang ama ni Beauty, parang hindi sang-ayon sa sinabi ng kanyang ina. Huwag ka agad manghusga, mahal. Nag-aaral pa si Berto. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Saka baka magulat ka pa. Mas okay pa siya kaysa sa mga inaasahan mo. Bata pa siya at wala pa rin namang nakakaalam kung hanggang saan siya makakarating. Matalim naman ang tingin ng kanyang ina sa asawa nito. Bakit ganyan ang tono mo? Totoo lang naman ang sinasabi ko. At saka hindi lang naman ako nakakapansin dyan kay Berto. Kahit tanungin mo pang mga tao rito, alam na wala siyang patutunguhan. Mabarkada, palainom, at baka nga adik pa. Ni hindi rin nag-aaral ng mabuti. Sinasabi mo bang pabor ka kay Berto para kay Beauty? Ha? Talaga? O Bet, payag ka na mapunta sa ganong klaseng lalaki ang anak mo? Bakit naman hindi? Sagot ng kanyang tatay at parang gusto pang kantiin ang pisi ng pasensya ng kanyang ina. Huwag kang magsalita ng tapos, mahal. At baka kainin mo lang din ang mga sinasabi mo. Hindi natin kayang hulaan ang hinaharap at baka magsikap si Berto at magtagumpay sa buhay. Kung determinado siya at gustong-gusto niya tong anak natin, bakit ba hindi? Nasa lalaki naman yan. Kapag gustong-gusto, kayang gawa ng paraan. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na tumingin sa tatay niyang tila maraming alam. Imposible ang sinasabi mo. Huwag mo nang sasabihin pa sa akin yan lalo na't hindi ako natutuwa. Bukod sa pagiging mahirap, hindi naman talaga matalino si Berto. Hindi siya magaling sa paaralan at kitang-kita ko na hindi magandang kinabukasan yan. Nakikita ko na kung saan siya pupunta at ayokong matapon ang buhay ni Beauty sa isang katulad niya. Tumaas ang mga kilay ng ama ni Beauty. Bakit? Pero masipag siya. Marami siyang alam na gawin sa buhay. Kaya nga, natutustusan niya rin ang pag-aaral niya kahit kaunti lang ang inaabot na baon ng kanyang ina. Hindi mo pwedeng baliwalain na talagang maaasahan naman si Berto. Siguradong makakabuhay naman siya ng pamilya. Nararamdaman ni Beauty ang pagkabigla at inis na unti-unting dumadaan sa kanyang dibdib. Tinamaan na siya ng inis at ibinaba ang kutsara sa kanyang plato. Pwede po ba tumigil na po kayo sa pag-aaway sa mga bagay na hindi naman po makabuluhan? Hindi ko pa po iniisip yan. Estudyante pa lang po ako sa high school. Bakit niyo po ba pinag-uusapan ng tungkol sa hinaharap ko at sa kung sinong lalaki? Higit po sa lahat, bakit kay Berto pa? Ang focus ko lang ngayon ay ang pag-aaral. Patuloy niyang sabi. Wala po akong kailangan alalahanin na may kinalaman sa hinaharap ko sa ngayon. Uulitin ko po, hindi po naliligaw sa akin si Berto. At kung maliligaw man po siya, hindi ko rin naman po siya gusto. Hindi po siya ang tipo ko. Hindi po siyang klase ng lalaking gusto kong makasama. Gusto ko lang ang makakabuti para sa iyo, Beauty. Mahinahong sagot ng kanyang ina. Alam mo naman yan, hindi ba? Tumango si Beauty, ngunit hindi niya maiwasan ang kaunting inis sa kanyang dibdib. Alam ko po, Mama. Kaya please, tigilan nyo na. Wala pong sense kung mag-aaway lang po kayo ng dahil dyan. Tumingin ang kanyang tatay sa kanya na may halong aliw at pangunawa. Oh, sige. Ito lang naman kasing nanay mo ang nagbukas ng usapin, anak. Kung ano-anong sinasabi sa kapwa. Masama yun, mahal. Napanguso naman ang kanyang ina. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako. Saka tama nga naman ang anak natin. Hindi naman tayo dapat mag-alala. Nakapila ang mga mandiligaw niya na mas maayos at mas may kaya naman kesa sa Berto na yon. Napabuntong hininga na lang si Beauty. Alam niya naman ang inaasahan ng kanyang mga magulang, lalong-lalo ng nanay niya. Pangarap pa nga nito na makapangasawa siya ng mayaman. Hindi niya naman goal kung magpayaman si Beauty, yun ay dapat sa sariling sikap at hindi dahil sa isang lalaki. Habol pa sana ako, Beauty, para sa'yo. Sabi pa ng isang lalaki na gusto rin manligaw sa kanya. Umawang na lang ang kanyang bibig. Tiningnan niya ang mga rosas at tsokolate na dala nito. Hindi niya na alam kung paano yun dadalhin.
Sobrang dami na nang nagbigay sa kanya at marami pa siyang hawak. Hirap na nga siyang umuwi dahil sa mga yon. Kinuha ni Jan ang flowers at mga regalo na para sa kanya. Hay nako, siguro kung wala akong boyfriend baka maisipan yung sa akin naman magbigay no. Kota na tong best friend ko na to, campus crush, malala. Napabuntong hininga na lang si Beauty at tumingin sa lalaking nagbigay pa sa kanya. Maraming salamat sa mga bigay mo pero katulad ng iba, hindi kasi talaga ako tumatanggap ng manliligaw. Ayokong umasa ka. Tinanggap ko ang regalo mo para naman ma-appreciate ang efforts ninyo. Pero kung gusto nyong bawiin, okay lang naman. Napakamot naman sa batok ang binata. Hindi ko babawiin. Bigay ko na talaga yan. Saka crush lang naman kita. Hindi naman ako manliligaw kung ayaw mo talaga. Saka gusto kong sabihin na ang ganda-ganda mo. Bahagya naman siyang natawa. Salamat. Nilagpasan na nga nila ni Jana ang binata. Nang nasa gate na sila, bigla namang humarang si Berto. Pupunta sana siya sa kabilang side pero humarang ito. Pupunta naman ito sa isa pa pero humarang lang ulit. Kumunot na ang kanyang noo. Ano ba? Gigil niyang tanong kay Berto. Gusto mo bang ihambalo sa yung lahat ng to? Tumawa si Jana at inasar-asar ang kababata nilang nang iinis na naman. Siguro may ibibigay yung si Berto sa'yo. Patay na patayin sa'yo, Beauty. Nanlaki naman ang mga mata niya. Ay, wag na. Hindi ko tatanggapin. Itatapon ko lang yan. Napangiti naman si Berto at dinot-dot ng hintotoro ang kanyang pisngi. Asus, umaasa ka bang meron akong ibibigay? Gusto mo? Naghihintay ka? Napairap naman si Beauty. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ang sabi ko, kapag nagregalo ka, itatapon ko lang. Napailing ang kanyang best friend at pinamaiwangan si Berto. Mahina, Berto. Since elementary days, may gusto ka na rito kay Beauty pero hindi mo man lang mabigyan ng regalo. Saka alam mo, kahit isang beses, hindi kita narinig na nagpaalam ka kay Beauty na manliligaw ka. Puro ka lang pagpapapansin. Tiningnan ni Beauty ang binata. Hindi niya gusto si Berto pero curious siya. Sa tagal ba naman nilang magkakilala kahit isang beses, hindi nito inamin ng seryoso na gusto siya nito at gusto nitong manligaw. Palagi na lang dinadaan sa mga biro at panunukso na hindi niya na mawari kung totoo ba talaga o hindi. Dinaan lang sa tawa ni Berto ang mga pangaasar ni Jana. Ano naman bang karapatan ko na ligawan si Beauty? Hindi naman ako mayaman. Wala naman akong may pagmamalaki. Ni hindi ko pa nga mapakain ng maayos ang sarili ko kung hindi pa ako dediskarte. Mataman siyang tiningnan ni Berto at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Kawawa naman ang bibi ko. Ano bang ireregalo ko sa kanya? Gatas ng baka? Mangga na sinungkit ko sa puno ng kapitbahay namin. Hindi ko kasi kayang magpanggap. Alam nyo naman kasing walang-wala talaga ako. Alam ng lahat ng tao rito sa atin na kapugian lang ang kaya kong ibigay. Paano ko bibigyan ng mga regalo si Beauty? Gusto ko rin naman siyang bigyan. Pero saka na siguro, kapag kaya ko na. Umiwas ng tingin si Beauty. Hindi niya alam kung bakit lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Kumunot ang noo niya habang sinasaway ang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya naaapektuhan sa mga salita ni Berto. Yun ang unang beses na nakita niya itong magseryoso. Baka masyado lang siyang naninibago at ayaw bigyan ng kahit na anong kahulugan pa. Tumawa naman si Jana. Paano yan? Kulelat ka pala. Hindi ka man lang nag-aalala na marami siyang manliligaw ngayon? Hindi ka man lang nagsiselos? Sinaway naman agad ni Beauty ang kanyang best friend. Ano ba yan? Huwag mo nga siyang bigyan ng idea. Ayoko nga na umaaligid yan sa akin eh. Napanguso naman si Berto. Siyempre, nagsiselos. Naiinggit. Pero ano bang magagawa ko? Wala talaga. Maganda si Beauty. Hindi ko naman mapipigilan ng iba na magandahan at humanga rin sa kanya. Nakakampante na lang ako sa ideya na nag-aaral pa siya at hindi niya focus yun. Wala pa naman siyang tinatanggap na manliligaw, hindi ba? Mahinang kinurot ni Beauty ang mga daliri. Nagiinit ang kanyang mukha at hiling niya na sana hindi mamulang mga pisngi niya sa sandaling iyon. Iniisip niya kung si Berto ba talaga ang kaharap niya o kung operasyon lamang ito. O hindi kaya ay baka may sumapi lang dito. Hindi niya kaya na si Berto ay nagsiseryoso. Parang mas gusto niya pa yatang tuksohin na lang siya nito sa buong araw. Tara na nga! Nauutal pa talaga si Beauty. Pero muling na namang humarang si Berto at ngumiti. Sabay na ako sa inyo pa uwi. Ako na yung mga dala mo. Hinram kita ng bayong kay Emilita. Dito mo ilagay ang mga regalong natanggap mo. Ako nang magbubuhat para sa'yo. Ayoko pa naman na nahihirapan ka.
Nanlaki ang mga mata ni Beauty nang dumampi ang mga daliri ni Berto sa kanyang mga kamay. Kinuha kasi nito ang mga regalo na hawak niya. Para hindi na humaba pa at kung ano-ano ang maramdaman ni Beauty, binitiwan niya na agad ang kanyang mga bitbit. Bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw nang bahala dyan, Berto. Mabilis niyang hinila si Jana papalayo. Jana, halika na nga. Hoy, Best, sandali lang. Bakit ka nagmamadali? Yung mga regalo mo, na kay Berto pa. Sige ka, magselos yun pagkatapos itapon sa tae ng mga kalabaw. Sabi ng natatawa niyang kaibigan. Bahagyan naman siyang napapikit. Best, tumahimik ka muna hanggang makarating tayo sa bahay. Iko-kondisyon ko lang ang inis ko kay Berto. Parang biglang nawawala. Nalaki naman ang mga mata ng kanyang kaibigan. Bakit? Tinamaan ka sa mga sinabi niya kanina, no? Hala ka, seryoso ba? Doon ka lang pala kikiligin. Sino kinikilig? Tanong agad ni Berto na nakabuntot na agad sa kanya dala ang bayong kung nasa ng mga regalo. Sinamaan niya ito ng tingin. Wala, sabat ka ng sabat sa usapan. Kausap ka ba? Humalakak naman si Berto. Ang init agad ng ulo mo sa akin. Grabe ka na talaga. Alam ko naman hindi mo ako gusto pero siguro naman kaunti lang ang mga bagay na ayaw mo sa akin, hindi ba? Nalingon ni Beauty ang lalaki at mabilis na sinagot. Ano kaunti lang? Marami, Berto. Ayoko sa'yo, mga bata pa lang tayo, pero palagi kang buntot ng buntot sa akin. Pati pangalan mong mabantot, ayoko. Basta ayoko sa'yo. Diyan ka na nga. Napanguso naman si Berto. Bakit ayaw mo sa akin? Pangalan ko nga nakalagay sa slumbook mo nung elementary pa tayo. Nasa akin pa yung slumbook mo. Iniingatan ko. Parang ang marriage certificate natin yon. Wow, tinago mo pa talaga. Gustong-gusto na kitang sakalin ng mga panahong yun, alam mo ba? Ikaw naman ang nagsulat ng pangalan mo ron at hindi naman ako. Napatili na lang si Beauty sa sobrang inis. Kakasabi niya ng ayoko, parang iba naman yata ang sinisigaw ng kanyang puso. Nagmamadali pa lalo na maglakad si Beauty. Hindi niya alam kung bakit parang mababaliw na siya. Hindi pwedeng maapektuhan siya ng ganoon kay Berto. Hindi siya pwedeng matamaan sa binata na hindi niya naman gusto. Maya-maya'y silang dalawa na lang ni Berto ang naglalakad. Nauna na kasing umuwi si Jana. Mas nauuna kasing madaanan ang bahay nito. Ayaw niya sanang magpahatid sa tapat ng bahay nila, pero ayaw namang pumayag ni Berto. Ayaw pang ibigay sa kanya ang bayong. Oh, bakit kasama mo niyang si Berto? Tanong ng nanay niya nang makitang hinatid siya ng binata. Hoy, lalaki ka! Bakit mo hinahatid ang anak ko? Nanliligaw ka ba? Bawal! Nanlaki ang mga mata ni Beauty at agad na kinuha ang bayong kay Berto. Ma, hindi po. Pinagbuhat lang po ako ni Berto ng mga regalo sa akin. Hindi po siya nanliligaw. Kahit na sinama ng ugali, nakuha pa rin ngumiti at bumati ni Berto. Magandang hapon po. Huwag po kayo mag-alala. Hinatid ko lang po si Beauty. Baka nabibigatan po sa mga dala niya. Ang ganda-ganda po ng anak niyo. Ang dami po tuloy humahanga sa kanya. Dinuro agad ng nanay ni Beauty si Berto. Hoy, huwag ka talagang susubok sa anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mo tong anak ko? Kalat na kalat sa atin na patay ka dito kay Beauty. Tumigil ka na. Wala kang pag-asa sa anak namin at mas lalong hindi kami papayag na magkatuluyan kayo ni Beauty. Ayoko sa mga katulad mong parang walang direksyon ng buhay. Hindi na nga matalino. Puro barkada pa at pag-iinom ang inaatupag. Magandang lalaki ka pero hanggang dyan ka lang. Sa ginagawa mo ngayon, hindi ko kayang ipagkatiwala na nasa paligid ka ni Beauty. Kaya tigilan mo na itong anak ko. Hinawakan naman ni Beauty ang kanyang ina. Ma, tama na. Huwag mo naman pong sabihin yan kay Berto. Alam ni Beauty na nilalait niya rin naman si Berto, pero para lang naman patulan ng pang-aasar nito. Ang totoo, hindi niya gusto ang mga sinasabi nito sa binata. Ayaw niya kay Berto pero hindi darating sa punto na mamaliitin niya ang buong pagkatao nito ng harap-harapan. Alam ko naman po yun, kaya hindi po ako nanliligaw. Saka pasensya na ho kung nagugustuhan ko po ang anak ninyo. Gusto ko lang naman po, hindi naman po ako magtatangka. Bahagyang nawala ang ngiti ni Berto. Nagpatuloy pa ang nanay ni Beauty. Hindi ako naniniwala. Alam ko yung estilo mo. Hindi mo nga nililigawan, binabakuran mo naman. Paano maliligawan ng mas matinong lalaki ang anak namin kung aali-aligid ka? Naiinis siyang lumingon sa binata. Gusto na itong paalisin para wala nang marinig na kahit ano mula sa kanyang ina. Berto, alis ka na. Salamat sa pagtulong sa akin. Ako na lang din ang magbabalik ng bayong kay Ka Emilita.
Muling bumalik ang ngiti ni Berto na parang hindi masakit ang mga sinabi ng mama ni Beauty. Sige, magandang hapon po ulit. Uuna na po ako. Tinanaw na lang ni Beauty na umalis ang binata. Napabuntong hininga na lang siya. Sa susunod ay sisikapin niyang hindi mapupunta si Berto sa kanila. Hindi niya naman kasi mapipigilan ang bibig ng kanyang ina, kaya mas mabuting huwag na nitong makita pa si Berto. Sana naman po, wag niyo na po ulit sasabihan ng ganun si Berto. Nangiinis po yun pero hindi niya naman deserve na matanggap ang mga ganong salita. Mahinahon niyang sabi sa kanyang ina. Napangiwi naman ang mama ni Beauty. Anong gagawin ko? Hayaan na lang siyang umaligid sa'yo? Okay na rin yun para magtanda na siyang walang pag-asa sa'yo kaya huwag siyang lapit ng lapit. Hindi naman ako matapobre pero nanay mo kasi ako. At sino ba namang nanay ang gugustuhin mapunta ka sa ganong klaseng lalaki? Magandang lahi lang ang may bibigay sa'yo niyan. Pero wala kang buhay sa lalaking katulad ni Berto. Hindi pa napalaki ng maayos ng nanay niya kaya sa tingin mo, kaya ba niyang mag-alaga rin ng babae o asawa in the future? Siyempre hindi. Napabuntong hininga si Beauty. Mama, tama na po. Huwag na lang po kayong magsabi ng kung ano-ano. Wala naman pong ginagawa si Berto at hindi naman po siya nanliligaw. Alam ko po nag-aalala kayo pero masakit naman po ang sinabi niyo sa kanya. Sana hindi na lang po yun maulit kasi may damdamin din naman po si Berto. Tumango-tango na lang ang mama niya. O siya, sige na. Hindi ko na uulitin. Basta wag lang siyang magpapakita ulit sa harap ng bahay natin. Huminga na lang muli ng malalim si Beauty. Wala na siyang magagawa sa nanay niya na yon ang pananaw kay Berto. Pumasok na lang siya, dala ang mga gamit at bayong. Iniwan niya muna sa gilid ng kanyang silid. Mamaya niya na lang titingnan ang mga natanggap na regalo. Kailangan niya pang maglaban ng kanyang uniform. Pagkatapos ng lahat ng gawain, mga regalo naman sa kanya ang tiningnan niya. Mga chocolate, pagkain, stuffed toy at mga bulaklak ang mga iyon. Ate, pahingi ako, please, sabi ng bunso niyang kapatid na si Arthur. Binigay niya naman agad ang isang kahon ng mga tsokolate rito. Isa lang kada araw ha, bawal kang masobrahan. Napangiti naman agad si Arthur. Opo, salamat Ate Beauty. Napangiti naman siya at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. Mahal na mahal nila si Arthur, kaya kapag pabalik-balik ito sa ospital, lahat sila ay nag-aalala. Kaya naman kahit dalawa lang silang magkapatid, kulang na kulang pa rin ang kinikita ng kanilang mga magulang. Kailangan kasing mag-ipon ng mga ito ng pera pang gastos kapag nagkaroon ng emergency. Naiintindihan naman yun ni Beauty, kaya para makatulong, nagtitinda na lang siya ng pastilya sa school. Hindi naman siya nahihirapang magbenta. Madalas din naman kasing pakyawin ng mga lalaking may crush sa kanya sa school. Hindi niya naman gusto na halos may gusto sa kanya ang mga lalaki sa school nila. Sinilip pa ni Beauty ang bayong. Bumaha ang pagtataka sa kanya nang makita ang isang picture frame. Nang kinuha niya yon, umawang ang kanyang bibig. Larawan niya yon at sobrang ganda ng pagkakaguhit. Kanino galing to? Namamanghang tanong ni Beauty. Tiningnan niyang likod at may nakita siyang maliit na note. Mabilis niya yung binasa. Uling lang at lapis ang ginamit ko rito kasi wala akong gamit pang drawing. Pero sana magustuhan mo. To bibi kong si Beauty, from Berto, ang crush ni Beauty sa slam book niya. Hindi niya na napigilang tumawa. Akala niya walang regalo sa kanya si Berto. Muling niyang tiningnan ng portrait. Hindi niya alam na may talento pala ang binata sa drawing. Ngiti-ngiti pa si Beauty pero bigla yung nawala. Bahagyan niyang hinagi sa kama ang picture frame. Mabilis niyang sinaway ang kanyang sarili. Hoy, Beauty, bakit kang umingiti dahil dyan? Pagkausap niya sa sarili. Baka nakakalimutan mo. Si Berto ang nagbigay niyan. Yung kababata mong walang ibang ginawa kundi ang inisin ka. Yung classmate mo na maingay, pasaway at tumai pa sa shirts ng grade 2 kayo. Kaya hindi mo siya magugustuhan, di ba? Hindi ka pwedeng ma-inlove sa Berto na yon. Si Berto lang yan. Bakit ka kinakabahan? Hinagod ni Beauty ang kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog doon. Mas lalo pang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang maalala ang seryoso nitong mukha habang sinasabi ang salitang yon kanina. Walang ibang nagawa si Beauty kundi ang impit na mapatili sa sobrang inis sa sarili. Sinubsob niya ang mukha sa unan at pilit na inaalis sa isipan si Berto. Pero kahit anong dinay ni Beauty sa kanyang sarili, natagpuan na lang niya na sa lahat ng regalong kanyang natanggap, kay Berto ang umangat sa lahat. Oh, kanino galing yan? Ang ganda!
Namamanghang sabi ng kanyang ina. Napalunok na lang si Beauty, natatakot sabihin na galing kay Berto ang portrait na iyon. Kay Jana po, regalo niya po sa akin. Napangiti naman ang kanyang ina. Talaga? Nagpapabayad ba siya dyan? Sa tingin mo kaya magkano? Parang magandang magpaganyan sa kanya. Tapos family picture natin para maisabit ko rito sa may sala. Napangiwi na lang siya. Kung alam nitong si Berto ang gumawa, duda siyang magpagawa ito sa binata. Gusto pa yatang makalibre. Napailing na lang talaga siya. Wala namang bago sa buhay ni Beauty sa mga lumipas na araw. Gayunpaman, simula ng araw na maging seryoso sa harap niya si Berto, nakikita niya na lang talaga ang binata sa ibang anggulo. Wow naman! Ang kinis ng legs, Beauty! Bulalas ni Jana nang dumating siya sa meeting place nila ng mga kagrupo niya sa isang subject. May gagawin kasi silang video presentation at sa may bukid sila magsushoot. Half body lang naman ang kukunan, kaya nagsuot na lang siya ng maong na shorts. Huwag mo na lang pansinin, ang init kasi, sabi na lang ni Beauty. Tumawa naman si Jana at siniko pa siya. Sayang, wala si Berto. Tiyak ako, laway na laway yun sa'yo. Nagtawanan ang mga kaklase nila. Alam na alam naman sa buong school na inaasar siya palagi kay Berto. Inaasar din naman siya sa iba at mas kinikilig ang mga ito. Pero pagdating lang talaga kay Berto, tumatawa ang mga tao na para bang sobrang malaking kalokohan si Berto para sa kanya. Naisip ni Beauty na baka iniisip ng mga tao na nakakatawa ang matukso siya kay Berto dahil alam ng lahat na hindi siya papatol. Pero, hindi nga ba? Nanlaki naman ang mga mata ni Beauty. Hoy, ano ka ba naman? Yung bibig mo talaga walang filter, no? Kaya ka nasasabihin ng nanay mo na malandi eh. Humalakak pa ulit si Jana na parang bruha. Okay lang. At least kahit ganito ako, hanapan niya ako ng boyfriend, wala siyang makikita. Siya, nakatatlong asawa na. Napailing na lang si Beauty. Alam niyang hindi maganda ang relasyon ng kanyang best friend sa nanay nito. Kapag may problema si Jana, siya palagi ang takbuhan ng dalaga. Kapag ayaw nitong matulog sa sariling bahay, nakikisiksik na lang ito sa kwarto niya. Ganoon sila ka-close ni Jana. Maya-maya ay nagsimula na sila sa paggawa ng kanilang project. Dahil kailangan sa bukid, doon sila sa may parangan. Habang nagbe-video, natigilan si Beauty sa pagsasalita. Wala kasi ang atensyon ng mga ito sa kanya, kundi kay Berto. Alam nyo, kung hindi ko lang alam ang pagkatao ni Berto, magiging crush ko talaga yan. Sabi ng leader nila. Nalaglag ang panga ni Beauty. Sino ba namang hindi mapapahinto sa ginagawa kung may show ang isang Berto Salvavida sa gitna ng malawak na bukirin? Naliligo ito ng nakataples pagkatapos paliguan ng baka. At ang pantalon, parang isang hila na lang, mahuhulog na sa bewang ng binata. Tumawa naman ang isa pa nilang kaklase. Okay lang yan. Palag-palag na. Pero in fairness, ngayon ko lang na-realize na sa lahat ng mga kabatch natin, siya ang pinaka-pogit, ang ganda ng katawan kahit senior high pa lang oo. Yummers pala tong si Berto. Hindi na siya natutuwa sa kanyang mga naririnig. Hindi niya alam kung bakit siya naiinis na nakikita ng mga ito sa ganoong anggulo si Berto. Dapat ay siya lang ang nakakakita ng lahat ng yon. Tumawa naman ang kasama nilang lalaki na kaibigan ni Berto. Tama yan. Huwag niyong pagnasaan si Berto. Para namang hindi niyo alam na sinisintang pururot niya si Beauty. Kahit magubad kayo sa harap ni Berto, wala siyang pakialam. Si Beauty pa rin na bibi niya ang pinakamaganda sa lahat. Sumulyap naman sa kanila ang malanding kaklase nila. Ano naman? Hindi naman siya gusto ni Beauty, diba? Saka tinutokso lang naman, ibig sabihin, laro-laro lang para kay Berto. Maganda naman ako. Mas maganda pa nga ako kay Beauty. Kaya sa akin din babaling ang atensyon ni Berto. Bagay pala sa kanyang apelido niya eh. Salvavida. Kasi kailangan ko siya kasi nalulunod na ako sa kagwapuhan niya. Marahas na napalingon si Beauty sa kanyang kaklase. Kung lunurin kaya kita ng literal sa balon. Nalaki ang mga mata ng natatawang si Jana at mukhang ito lang ang nakarinig ng sinabi niya. Hoy, Beauty ano yon? Nagsiselos ka? May gusto ka na ba kay Berto? Akala ko ba kahit unggoy na lang makatuluyan mo? Basta wag lang si Berto. Subalit hindi niya napinansin ang kanyang kaibigan. Malakas niyang tinawag ang binata. Berto! Bahagya itong napalundag at nabitiwan pa ang tabo. Nang matanaw siya nito, mabilis na mangumiti. Bibi ko! Tumawa naman ang kaibigan ni Berto. Nasabi sa inyo eh, may nagmamayari na dyan kay Berto. Wala nang pakialam si Beauty sa mga pinag-uusapan.
Nagmarcha siya papunta kay Berto. Ngiti-ngiti pa ang binata pero nang makita ang nakabusangot niyang mukha, unti-unti yung naglaho. Pinasadahan din siya ng paningin nito mula ulo hanggang paa. Dapat kapag pupunta ka dito, nakamahaba kang pants. Maraming talahiban sa mga damo, baka magasgasan pa yung legs mo. Nag-aalalang sabi ni Berto sa kanya. Pinamiwangan niya naman ito. Pakisabi nga sa akin kung bakit sa dami ng pwede mong pagliguan, dito pa talaga sa gitna ng bukid. Alam mo bang nakakaistorbo ka? Hindi namin magawa ang project namin dahil sa'yo. Lahat sila nakatingin sa'yo. Dinungaw naman ni Berto ang mga kasamahan niya. Dito na ako naabutan ng pagligo, pero mas nag-aalala ako sa legs mo. Gusto mo bang pahiramin kita ng pants? Wala akong pakialam. Ang gusto ko, tapusin mo ng paliligo mo, magbihis ka na at umalis ka na. Nakakadistract ka sa ginagawa naming project. Paliwanag ni Beauty sa binata. Muli namang nagbuhos si Berto at naligo sa kanyang mismong harapan. Sige, eto na bibi ko, bibilisan ko na. Saglit lang, may sabon pa kasi. Napairap si Beauty at humalukip-kip. Ano ba yan? Wala na bang itataas ang pantalon na yan? Kung ganyan din pala, sana naghubo ka na lang. May mapanokso na mangiti ang umalpas sa mga labi nito. Bakit? Gusto mo bang maghubo ako rito? Kaso sayang, may mga kasama ka. Kung ikaw lang, pwedeng-pwede talaga, Beauty. Kumalas ang pagkakahalukip-kip niya at hinampas ang braso nito. Ang bastos mo! Bilisan mo na dyan, bibigwasan na kita. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Macho dancer na nagbibigay ng live show? Natawa naman si Berto. Hindi naman. Bakit naman ako magpapaka-macho dancer sa kanila? Hindi ko pa nga napapakita sa'yo, bibi ko. Ikaw lang ang may access nito. Napairap si Beauty. At ano yan? Ano ba? Wala na bang itataas ang pantalon na yan? Sabi na yung itaas mo? Okay lang naman ah. Huwag kang mag-alala. May brief naman ako. Ito talaga si Beauty, palagi nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman to ipapakita sa iba. Sa'yo na kaya to. Palagyan ko pa ng pangalan. Nakangisi pang sabi ng siraulong si Berto. Mabilis naman siyang kinilabutan. Umalis na siya sa harap nito at bumalik na sa kanyang mga kagrupo. Nagpatuloy na lang sila sa paggawa ng kanilang project. Habang pauwi, panay naman ang tanong sa kanya ni Jana. Hanggang mga sandaling yun kasi, hindi pa rin ito makaget over sa naging reaksyon niya kanina. Kahit din naman si Beauty talagang nagulat sa naging reaksyon niya. Hindi niya rin alam kung bakit niya naramdaman iyon. Ewan ko, hindi ko alam, Jana. Basta ang alam ko lang kanina, naiinis na ako na may ibang pumapansin sa kanya. Pag-amin ni Beauty sa kanyang best friend. Ngumisi naman ito. Hindi kaya gusto mo na siya? Nasapo niyang mukha. Ewan ko, hindi ko alam. Pero, bakit ganito? Ayoko kay Berto. Ayaw na ayaw nga ni Mama doon. Tapos ngayon naman, parang ako yung lumilihis ng landas. Bakit parang nagugustuhan ko na rin siya? Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Problema lang yon. Hindi na muling nagsalita ang kanyang kaibigan. Wala itong ginawang iba kundi tawanan lang siya ng tawanan. Habang si Beauty naguguluhan at mukhang nagdudusa dahil parang hindi na tama ang nararamdaman kapag nasa paligid si Berto. At mas lalo niyang nakumpirma na nagkakagusto na nga siya. Isang araw, nagising na lang si Beauty na parang gustong-gusto niya na si Berto. Wala nang ibang lalaking makakuha ng kanyang atensyon kundi ang binata lamang. Bibi ko, kanina pa kita hinahanap. Akala ko hindi ka na pumasok. Nakangiting sabi ni Berto sa kanya at akma siyang sasalubungin. Umawang ang bibig ni Beauty, para bang biglang nag-slow motion ng lahat habang papalapit sa kanya si Berto. Parang may liwanag sa paligid nito, kaya sobrang makinang sa kanyang paningin. Napailing siya at bahagyang napaatras. Nang makalapit ang binata, mas lalo itong umiti sa kanya. Beauty, may alam ka bang... Bago pa nito matapos ang sasabihin, umalis na siya at tumakbo papalayo kay Berto. Hindi niya kaya, hindi na tama at ayaw niya ng nararamdaman niya. Mukhang nagugustuhan niya na talaga si Berto. Siguradong lagot si Beauty sa kanyang ina. Bakit ka naman tumakbo? Hinihingal na tanong ni Berto na hinabol pala siya. Nanlaki ang mga mata ni Beauty. Huwag kang lalapit sa akin. Nakakasilaw ka. Kumunot naman ang noo ng binata. Nakakasilaw? Paano nakakasilaw? Basta, nauutal niyang sabi. Bumaha naman ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit? Bakit ka ba nauutal? Namumula ka rin. May sakit ka ba? Wala, umalis ka na nga rito. Lumayo na nga ako, sinundan mo pa talaga ako. Naiinis ng bulalas ni Beauty.
Natawa naman si Berto at pinaningkitan na siya ng mga mata. Hulaan ko. Gusto mo na ako, no? Ang kapal mo? Ilang beses ko nang sinabing hindi ako magkakagusto sa'yo. Napakagatlabi naman si Berto. Okay, sabi mo yan eh. Nakahinga ng maluwag si Beauty nang tantanan na siya ni Berto. Kinabahan siya roon, hinding-hindi niya aaminin sa binata na nagkakagusto na siya rito. Pero pagbabago pa rin naman ang takbo ng lahat sa pagdating ng isang lalaki sa buhay ni Beauty. Ayusin mo naman ang damit mo, anak. Nakangusong sabi ng kanyang ina. Alam mo naman na darating yung apo ng dati kong amo. Tanda mo ba? Magkalaro kayo dati ni Luke. Hindi madalas pero alam kong naaalala niyo pang isa't isa. Saka palagi kanyang ipinagtatanggol kay Berto dati. Hindi ba kapag naiinis ka? Napapuntong hininga na lang si Beauty. Oo, naiinis siya pero noon yon, hindi na ngayon. Ayaw niya lang aminin pero parang hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi nakikita sa isang araw si Berto. Hindi niya gusto ang nabubuong damdamin pero yon at nakita niya na lang din ang sarili na inaalagaan iyon. Napailing na lang si Beauty. Kasalanan mo talaga to, Berto. Ano na lang ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong gusto kita? Ano, nagbunga na bang papapansin mo sa akin simula bata pa tayo? Di pa nga tayo, pinagmamaybang mo na ako. Paano pa kaya kapag meron na? Kaya pala, palaging sinasabi na there's a thin line between love and hate. Kaya pala kahit sasabog na ang galit niya kay Berto sa nuknukan ng Ines, yon at nahulog pa nga siya ng hindi inaasahan. Ang daming lalaki sa mundo, bakit kay Berto pa? Problemado niyang reklamo habang nakatingin sa salamin. Anak, nandito na si Luke. Bilis, lumabas ka na. Sasamahan mo pa sila ng kapatid niya sa pamamasyal, hindi ba? Tuwang-tuwa na sabi ng kanyang ina. Lumabas naman siya kaagad. Nasa labas na si Luke at napangiti nang makita siya. Nagulat pa nga si Beauty nang yakapin siya ng binata. Long time no see. Kumusta ka na? Tanong ni Luke sa kanya. Bago pa siya makasagot, may narinig na silang kaluskos at mura ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Beauty nang makita niya si Berto na napaluhod sa batuhan at natapon ang dala nitong pakain sa baboy ni Aling Nena. Ano ba naman yan, Berto? Bakit hindi ka nag-iingat? Sayang ang pakain sa mga baboy. Bulalas ni Aling Nena. Tumayo naman agad si Berto ni hindi na makatingin sa direksyon nila sa labis na pagkapahiya. Pasensya na po. Pasensya na, hindi ko po nakita yung malaking bato. Natawa naman si Luke at napailing. Yan na pala si Berto. Malaki na pero mukha pa rin timang. Nagsalubong agad ang mga kilay ni Beauty. Pwede ba? Huwag mo siyang tawagin ganyan. Hindi mo ba nakikita nagtatrabaho yung tao tapos tatawagin mong timang? Nagulat naman si Luke sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Pero wala siyang pakialam. Nakita na nga na nahirapan at napahiya si Berto. Talagang tinawanan pa. Peking tumawa ang kanyang nanay. Pasensya ka na rito sa anak kong si Beauty. Medyo masama lang ang gising. Sige na, umuna na kayo. Pero wala na siyang pakialam sa sinasabi ng mama niya. Berto! Berto, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Alam niyang rinig siya ni Berto dahil napalingon sa kanya si Aling Nena. Minuso pa nga siya ng ginang pero hindi man lang lumingon sa kanya si Berto. Ano ka ba naman, Beauty? Bakit mo pa iniintindi si Berto? Halos itulak na siya ng kanyang ina papasok ng sasakyan. Sige na, mauna na kayo. Mahiya ka naman. Nagpapatagal ka pa, Beauty. Ayaw mo pang sumakay. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok na sa sasakyan ni Luke. Napabuntong hininga na lang si Beauty. Parang ayaw niya nang tumuloy. Wala siyang ibang inaalala kundi si Berto. Pakiramdam niya ay talagang nabaldog ang binata nang madapa ito at siguradong may sugat pa. Hindi ko alam na magkasundo na pala kayo ni Berto. Hindi ba magkaaway kayo simula bata pa? Natatawang tanong ni Luke. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo, magkaibigan naman talaga kami. Nag-aasaran kami palagi pero hindi naman sobrang seryoso nun. Magkababata kami kaya parang parte na ng mga alaala namin ng isa't isa. Tumaas ang mga kilay ni Luke. Parang marami na kayong pinagsamahan ah. Hindi na lang siya nagsalita. Nawala na talaga sa mood si Beauty. Gusto niyang bumaba na lang ng sasakyan at huwag nang tumuloy. Kaya kahit namamasyal sila at kung ano-anong binibili ni Luke para sa kanya, hindi niya talaga ma-appreciate. Hindi mo ba ako na-miss, Beauty? Tanong ni Luke sa kanya nang naglalakad na sila sa rooftop ng mall. Sandali siyang lumingon sa binata. Na-miss naman. Marahin itong tumango at napangiti. Tanda mo pa bang sinabi ko sa'yo nun bago ako umalis? Sabi ko babalikan kita.
Inamin ko rin na gusto kita at sa pagbabalik ko, liligawan na kita. May bless naman ako ng parents mo. Tumango naman si Beauty. Oo, naalala ko. Pero hindi ba parang masyado pa tayong mga bata? Isa pa, ayoko rin tumanggap ng manliligaw. Natawa naman si Luke. Pero paano yan? Mga magulang mo nang pumayag na manligaw ako sa'yo. Medyo naiirita na si Beauty pero hindi niya pinahalata. Ako naman ang liligawan mo, hindi naman sila. Kaya base pa rin sa akin kung magpapaligaw ako o hindi. Sandaling hindi makapagsalita si Luke, pero maya-maya'y bumalik ang kumpiyansa nito sa sarili. Pumayag ka man o hindi, liligawan pa rin kita. Hindi naman ako bumalik rito para lang sa wala. Bumalik ako para sa'yo at gusto kong alam mo yun, Beauty. Hindi ako papayag na mawala ng saysay ang pagbabalik ko. Tiningnan niyang mabuti si Luke. Hindi niya gusto ang ideya na liligawan siya ng binata. Wala pa yun sa kanyang priority o wala lang talaga siyang balak kung si Luke na ang lalaki. Mamaya bago tayo umuwi, dumaan muna tayo sa butika. May bibilhin lang ako. Mahinang sabi ni Beauty. Tumango naman ito. Sige. Maya-maya'y natapos na rin naman sila. Pagdaan sa butika, bumili siya ng mga panggamot sa sugat. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon, subalit hindi talaga mawala ang kanyang pag-aalala para kay Berto. Mukhang tulog ng pamilya mo. Pumasok ka na. Sabi ni Luke sa kanya. Marahan na lang siyang tumango. Sige, salamat sa mga bigay mo. At mauna ka na, hihintayin kong makaalis kayo bago pumasok sa loob. Ngumiti naman si Luke bago nito paandarin ng sasakyan. Nang makasiguradong wala na, tinignan niya ang bahay nila. Baka mamaya'y biglang lumabas ang nanay niya at pigilan pa siyang makapunta sa bahay ni Berto. Nang makarating siya roon, nakita niyang patay na rin ang ilaw sa loob. Sa may labas na lang ang bukas, pero may narinig siyang gumalaw sa kawayang upuan kaya marahan siyang sumilip. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang si Berto iyon. Gising pa pala ito, kaya mabilis itong bumangon. Beauty, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Tiningnan niya ito ng mabuti. Dito ka natutulog? Malamok dito ah. Bakit hindi ka sa loob? Mabilis itong tumayo at nagsuot ng mga tsinelas at t-shirt. Hindi naman malamok. Saka maaliwalas dito matulog sa labas. Bakit ka nga pala nandito? Hindi ba may date kayo ni Luke? Mata man niyang tiningnan si Berto. Nakita niyang malaking sugat nito sa tuhod at gasgas sa dibdib. Tama nga si Beauty. Talagang nabaldog ang binata kanina. Mabuti na lang at hindi natamaan ang mukha nito. Pero hindi siya sigurado. Nagdala ko ng gamot. Mahinang sabi ni Beauty. Kumunot naman ang noo ng binata. Gamot? Mabuti pa umuwi ka na. Gabi na. Hindi na muling nakapagsalita si Berto. Marahan niya kasing hinawakan ang mukha nito at tiningnan kung may sugat din ba. Sa kanya lang napansin na may sugat din pala ito sa pang-ibabang labi. Ang dami mong sugat. Ang lampa mo. Naiinis na sabi ni Beauty. Maupo ka nga ron, gagamutin ko yan. Pero natulala lang si Berto sa kanya. Namumungay ang mga mata at para bang namamangha sa lahat. Namamangha sa haplos niya, sa lapit, pag-aalala at presensya niya ng sandaling iyon. Alam mo bang ginagawa mo? Namamaos na tanong ni Berto sa kanya. Marahang binaba ni Beauty ang kanyang kamay. Siyempre, gagamutin ka. Sabi na nga ba, nabaldog ka kanina. Pero parang wala roon ang isip ni Berto. Marahan itong hinawakan ng kamay niya at binalik sa mukha nito. Hindi mo nga siguro alam ang ginagawa mo. Ano bang ibig mong sabihin? Kinakabahan niyang tanong. Sino ba namang hindi kakabahan? Walang mali siya kay Beauty ang paghawak niya sa mukha nito kanina. Pero nang hinila muli ni Berto at dinamayon, tila nagwawala na ang buong sistema ni Beauty. Hindi niya na alam kung paano pakakalmahin ang kanyang sarili. Marahang pumikit si Berto at may munting ngiti sa mga labi nito. Posible pala akong mahulog ulit. Paulit-ulit. Hawak pa lang. Haplos pa lang. Para na akong mababaliw, Beauty. Paano pa kaya kapag nayakap na kita o kaya nahalikan? Napalunok si Beauty at mabilis na binawi ang kamay mula kay Berto. Gagamutin na kita. Maupo ka na ron. Muli nitong iminulat ang mga mata at hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi. Umiwas naman si Beauty ng tingin at mas lalong kinabahan. Sa tanang buhay niya, hindi niya talaga inasahang darating ang panahon na magiging ganoon ang damdamin niya para kay Berto. Umupo na nga si Berto na hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi habang nakatitig sa kanya.
Mahina namang tumikim si Beauty at inilabas na ang mga nabili niyang gamot kanina. Bumili ka ng gamot. Pumunta rito para gamutin ako kahit katatapos lang ng date niyo ni Luke. Tanong sa kanya ni Berto habang ginagamot niya ang sugat nito. Bahagya siyang sumulyap sa binata. Oo, nag-aalala ako sa'yo. Napagalitan ka pa ni Aling Nena. Binigyan ka ba niya ng sahod para sa araw na to? Oo, pero konti lang. Kasi binawas niya yung mga natapon kong pagkain ng mga baboy. Paliwanag pa ni Berto na parang hindi yun malaking problema. Hindi ka ba nasasaktan? Mahapdi ito Tanong pa ni Beauty. Mahapdi pero tinitiis ko lang. Ikaw naman ang gumagamot kaya alam kong magiging okay. Pangbobola pa nito. Napairap na lang siya. Tumawa naman si Berto na parang sobrang saya. Napakakatlabi pa habang ginagamot niya naman ang dibdib nito. Ihahatid kita hanggang sa inyo. Kahit hanggang kanto lang para hindi ako makita ng nanay mo. Mahinang sabi ni Berto. Ikaw ang bahala. Hindi pa natigil sa pagtatanong ang binata. Nanliligaw ba sa'yo si Luke? Hindi agad siya nakasagot. Wala naman siyang pakialam sa panliligaw ni Luke. Talagang mapilit lang ang binata. Oo, nanliligaw. Pinayagan ng mga magulang ko pero ayoko naman. Simple niyang sagot. Hindi agad nakaimik si Berto pagkatapos nun. At nang muli itong magsalita, labis niya namang ikinagulat. Pwede ba ako manligaw, Beauty? Nagkatitigan silang dalawa. Akala ko ba hindi ka manliligaw sa akin kasi wala kang may pagmamalaki? Napayuko si Berto at nang muling tumingin sa kanya, namumungay na ang mga mata nito. Kaya ko yun. May pagmamalaki mo rin ako. Kapag pinili mo ko, alam kong kaya kong ibigay sa'yo ang gusto at kailangan mo. Magsisikap ako, magseseryoso na ako para matanggap ako ng mga magulang mo para sa'yo. Bahagya namang natawa si Beauty dahil dumadagundong na ang kanyang dibdib sa labis na kabat pananabik. Talaga? Gusto mo nang manligaw? Kung makapagsalita ka parang sasagutin kita. Confident ka na ba na magugustuhan din kita? Namungay ang mga mata ni Berto. Siyempre hindi, pero gusto ko pa rin ang pagkakataon. Natatakot ako na baka mapunta ka kay Luke. Matagal mo na naman sigurong alam ang damdamin ko para sa'yo. Hindi ko naman itinago kahit kailan. Pero ngayong nandiyan na si Luke na may nag-i-effort na para sa'yo at masigit pa sa akin. Natatakot na ako. Natatakot na ako, Beauty, na baka kakahintay ko ng tamang panahon. Mas lalo na akong mawalan ng pag-asa sa'yo. Matagal nilang tinitigan ng isa't isa. Ng oras na yon, alam niya na ang isa pa niyang kahinaan. Ang seryoso, puno ng ekspresyon at labis na pangarap ni Berto. Yon ang dumagdag sa kahinaan ni Beauty. Sige, ligawan mo ko. May tipid ng ngiti sa mga labi ni Beauty. Patunayan mo sa akin kung hanggang saan ang damdamin mo. Malawak na napangiti si Berto. Iniisip ni Beauty kung kailangan pa ba nilang magligawan. Sa lahat ng mga nagtangka sa kanyang manligaw, si Berto lang naman ang buong-buo niyang pinayagan. At doon pa lang, siguradong alam na rin naman ni Berto na iba na rin ang pagtingin niya rito. Simula ng araw na yon, sabay na ngang nanligaw sa kanya sina Luke at Berto. Ayaw niya sanang gawin yon pero wala naman siyang magawa kay Luke. Bukod sa mapilit ang binata, botong-boto pa ang nanay niya para rito. Subalit ang hindi alam ng mga ito, ang atensyon at oras, gusto niya palaging ibigay kay Berto. Wala siyang pakialam sa mga mamahaling ibinibigay ni Luke o ang mga mahal nilang date. Mas tumatatak pa ang mga alaala niya, ang mga simple nilang pagsisimba ni Berto at ang pagkain sa turo-turo. Kahit saan siya dalhin at kahit anong ibigay sa kanya ni Berto, talagang mas pinapahalagahan niya kaysa sa mga matatanggap mula kay Luke. Subalit ang hindi magawa ni Beauty ang masabi sa lahat na opisyal nang nanliligaw sa kanya si Berto. Pinili niyang ilihim yon, lalo na at siguradong magwawala ang nanay niya kapag nalaman. Alam na alam niya naman na ayaw nito kay Berto. Hindi naman sa gusto niyang ilihim si Berto. Ayaw niya lang na may masabi pa ang nanay niya sa binata na makakasakit lang ng damdamin nito. Pasensya ka na, hindi natin maipakita sa lahat na nanliligaw ka. Alam mo naman kasi yung sinanay, malungkot na sabi ni Beauty. Sumilay pa rin ang ngiti sa mga labi ni Berto. Ayos lang, naintindihan ko naman. Kung saan ka komportable, doon lang ako palagi aayon. Isa pa, sobra-sobra na sa akin to, bibi ko. Napangiwi naman si Beauty. Okay na eh, may pagbanggit ka pa ng bibi ko na yan. Wala na bang iba? Ngumuso naman si Berto. Bakit? Papayag ka ba na mahal na lang ang itawag ko sa'yo? Umalpas naman ang mahinang tawa sa kanyang bibig.
Mahal ka dyan? Bakit? Tayo na ba? Humalakhak naman si Berto. Oo, kung sasagutin mo ko, tayo na. Kaya para tigilan na ka na sa pagtawag ko ng bibi ko, pwede mo na akong sagutin. Nanatili lang ang ngiti sa mga labi ni Berto. Iba ang sayang kayang ipadama sa kanya ng binata. Yun ang unang beses na naramdaman niya ang ganoon. At alam niyang mukhang ganoon ang pakiramdam ng taong in love. Pero totoo, sobra-sobra na to sa akin. Alam kong kahit hindi mo pa ako sinasagot, may lugar na ako sa puso mo. Hindi ka matatakot ng ganito na kailangan mong itago pa dahil gusto mong ituloy kung ano meron tayo. Seryoso at punong-puno ng lambing na sabi ni Berto sa kanya. Napangiti naman si Beauty. Ano pa bang saysay ng ligawan na to kung ramdam mo naman palang nararamdaman ko para sa'yo? Humalakak naman si Berto at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. May saysay kasi masasabi ko sa sarili kong pinaghirapan kita. May saysay dahil makukuha ko naman ang matamis mong oo. Napailing na lang si Beauty sa pagiging corny ni Berto. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na talagang nagustuhan niya ang binata. Bulag ba siya para ipagpalit ang isang look kay Berto? Siguro ay hindi rin naman. Alam lang talaga ng puso niya na piliin ang talagang taong nagmamahal sa kanya. Ilang sandali pa ay tumingkayad si Beauty at marahang pinataka ng halik ang binata. Nang muli niyang tiningnan ang mukha nito, bakas ang gulat at pagkamangha sa mukha ni Berto. Bakit mo ginawa yun? Sinasagot mo na ba ako? Tayo na ba, Beauty? Napalunok pa si Berto sa labis na kaba. Hinawakan niyang kamay nito. Paano kung sabihin kong oo nga? Mahal, tayo na. Hindi napigilan ni Berto ang pagsinghap at nalalaki ang mga matang tumingin sa kanya. Napataki pa ito sa bibig at talagang hindi makapaniwala. Tawa ng tawa si Beauty nang halikan siyang muli ni Berto. Binuhat at mabilis na itinakbo. Simula ng araw na yon, kahit lihim ay masaya silang dalawa sa kanilang relasyon. Dahil sila na ni Berto, kailangan niya nang klaruhin ang lahat kay Luke. Kailangan niya nang sabihin dito na tigilan ang panliligaw. Alam niya namang nagsiselo si Berto at hindi lang nagsasabi. Luke, sana huli na to. Ayoko nang lumabas kasama ka. Kapag nagtanong sa'yo si Mama, sabihin mo na lang na ako ang tumanggi. Diretso niyang sabi kay Luke. Kumunot naman ang noo ng binata. Teka lang, Beauty. Ano bang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Beauty. Ayoko na. Itigil mo ng panliligaw mo sa akin. Wala ka nang aasahan sa akin. Please, sana maging magkaibigan na lang tayo. Natawa naman ito ng mapakla. Ayoko. Bakit bigla-bigla mo na lang akong nire-reject? Ayoko, hindi ako titigil. Kahit i-reject mo na ako, hindi ako titigil. Wala sa bokabularyo kang sumuko. Alam mo yan, Beauty. Alam ko. Sagot niya naman. Ayoko magpaligaw dahil may mga rason ako. Ngayong tiranggihan kita, sana igalang mo na yon. Ayokong ipagpatuloy mo pa kasi para mo na rin akong pinipilit. Ayoko ng ganun, Luke. May iba ka na bang mahal? Tanong pa nito. Hindi siya nakasagot. Ayaw niyang magkaroon ito ng ideya. Sandali silang natahimik. Hindi alam ni Beauty kung ano pa ang posibleng gawin ni Luke. Basta kahit anong mangyari, kahit tumutol pa ang kanyang ina, ipaglalaban niya si Berto. Pero papaano niya gagawin yon kung ilalagay siya sa sitwasyong wala na siyang ibang pagpipilian? Beauty! Beauty, ang kapatid mo si Arthur! Diyos ko, tawagan mong tatay mo, sabihin mo na isusugod na natin sa ospital. Sabihin mo na nawawala na ng malay. Natatarantang sabi ng kanyang ina. Mabilis namang kumilo si Beauty. Palaging naiisugod sa ospital ang kapatid niya pero iba talaga sa araw na yon. Ramdam nilang mag-ina na mas malala na ang kondisyon ni Arthur. Ano raw pong nangyari, Mama? Nag-aalalang tanong ni Beauty. Tumulo ang luha ng kanyang ina. Nasa ICU ang kapatid mo. Malala ang kondisyon. Kaso kailangan natin ng pera. Saan naman tayo pupunta para humingi ng tulong? Teka, yung maliligaw mo, pwede tayong humiram sa lola niya. Siguradong mapapahiram tayo kasi nililigawan ka naman. Napakagatlabi si Beauty. Hindi alam kung papaano sasabihin sa kanyang ina na binasted niya na si Luke. Ma, kasi po, binasted ko na po siya. Masamang tumingin sa kanyang mama niya. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Beauty naman, kung kailangan natin sa kakapaguman nito. Pumunta ka sa kanila, makipag-ayos ka. Sagutin mo at humiram ka ng pera. Gulong-gulo ang isip ni Beauty.
Ma, ayoko po. Huwag na lang po, Ron. Baka naman po may iba pa pong tutulong sa atin. Huwag na. Anong wag na? Pamilya ni Luke ang pinakamadaling paraan. Kapag nag-inarte ka pa dyan, mapapahamak ang buhay ng kapatid mo. Gusto mo ba yon? Ha? Naluluhang sigaw ng kanyang ina. Tumulo na rin ang mga luha ni Beauty. Ayaw niyang gawin yon dahil malaking sampal yon para sa boyfriend niyang si Berto. Pero kailangan siya ng kapatid niya. Maibibigay ni Luke sa pamilya niya ang hindi kayang ibigay ngayon ni Berto. Okay ka lang ba? Anong gusto mong gawin para gumaan ang loob mo? Tanong ni Berto sa kanya nang magkita sila. Marahan siyang umiling at yumakap sa binata. Gusto ko lang nakayakap ka. Hinaplos nito ang kanyang buhok at hinalikan ang noo. Alam kong nahihirapan na kayo dahil sa nangyari sa kapatid mo. Kapag may kaya kong itulong, sabihin mo lang ha. Mas lalo niyang niyakap si Berto. Ayaw niyang pumili. Ayaw niyang pakawalan ang binata. Gayunpaman, kailangan siya ng kanyang kapatid. At sa oras na lumapit siya kay Luke, alam niyang pinipili niya na ito kaysa kay Berto. Pero paano niya sasaktan ang puso ng taong labis na nagmamahal sa kanya? Alam mo kung anong gusto ko, Beauty. Paalala sa kanya ni Luke. Ibibigay ko ang tulong na kailangan niyo para sa kapatid mo. Basta, pumayag ka lang na maging tayo na. Napabuntong hininga si Beauty. Oo, alam ko pero bigyan mo lang ako ng oras. May kailangan lang akong gawin at salamat sa pagpapagamot sa kapatid ko. Ngayon, stable na ang kondisyon niya. Ngumiti naman si Luke at inayos ang buhok niya. Mabuti naman. Basta huwag kang mag-alala. Magiging okay naman tayo. Mahal naman kita. Ibibigay ko lahat sa'yo. Kaya matututunan mo rin akong mahalin. Huminga na lang ng malalim si Beauty at hindi na sumagot pa. Dahil kailangan niyang tanggapin ang kondisyon ni Luke, kailangan niya ng bitiwan si Berto. At yon ang kailangan niyang gawin. Teka lang, Beauty. Bakit ba bigla ka nalang nakikipaghiwalay agad? Ano bang mali? May pagsusumamo sa boses ni Berto. Ilang araw kang hindi nagpakita sa akin. Naiintindihan ko yung Beauty. Inintindi ko kasi alam ko may problema ka sa pamilya mo. Pero, bakit bigla kang nakikipaghiwalay ngayon? Umiwas ng tingin si Beauty. Hindi siya makatingin ng diretso kay Berto. Naninikip ang kanyang dibdib sa emosyong nakikita niya rito. Basta ayoko na lang. Garal-galang boses ni Beauty kaya pinilit niyang pinapatatag ang tono niya. Ayoko ng problema. Dumadagdag ka lang sa mga iniisip ko. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin kasi ayoko na. Na-realize ko na hindi pala talaga kita ganoon kamahal. Kitang-kita ni Beauty ang pagkabigo sa mukha ni Berto. Ano bang sinasabi mo, mahal? Hindi ako naniniwala. Alam kong mahal mo ko. Ramdam ko yon. Bakit naging ganito bigla? Hindi naman pwedeng basta na lang nawala ang pagmamahal mo sa akin. Please, ayoko nito. Ayoko maghiwalay tayo. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano ba? Sinabi ko na nga na ayoko na, diba? Bakit ka ba mapilit? Kapag sinabi kong ayoko na, sana respetuhin mo naman. Umalis na si Beauty para hindi siya tanungin pa ni Berto. Kahit naman hindi na siya magpaliwanag, alam niyang malalaman din ng binata kahit hindi niya pa sabihin. Pagkatapos niyang makipaghiwalay, hindi niya na muling nakita pa si Berto. Ang balita, naglayas daw ito sa poder ng ina. Alam niyang may problema si Berto sa pamilya pero pakiramdam ni Beauty, isa rin talaga siya sa rason kung bakit ito umalis. Hayagan na rin naman kasi ang relasyon nila ni Luke. Sure ka, Bes? Wala silang balita tungkol kay Berto? Tanong ni Beauty sa kanyang kaibigan. Umiling naman si Jana. Wala talaga. Alam lang ng tita ko, nagkasagutan nga raw nung gabi sina Berto at saka yung nanay. Pinalayas si Berto ng nanay niya kasi nga nakipagsapakan dun sa stepfather niya. Ngayon, wala nang balita kay Berto. Hindi na rin nga naka-attend sa graduation ng senior high. Wala na rin contact sa kanya kahit na sino sa atin dito. Parang dinudurog ang puso ni Beauty. Nakokonsensya siya, lalo na sa mga huling sinabi niya sa binata. Hindi niya alam na may problema ito ng gabing iyon. Sumabay pa siya sa pakikipaghiwalay. Siguradong galit na sa kanya si Berto. Baka wala ng chance para mapatawad pa siya nito. Lumipas ang mga taon, nakapag-aral naman si Beauty. Education ang kinuha niyang course at pareho lang sila ni Luke ng pinapasukang school. Nakakuha kasi siya ng scholarship doon. Nagpatuloy ang relasyon nila ni Luke kahit na wala siyang nararamdamang pagmamahal rito.
May malasakit pero hindi kayang higitan o kahit pantayan man lang ang pagmamahal niya para kay Berto. Kaya kahit anong mangyari, hindi siya sobrang tumatanggap na kahit na ano mula kay Luke. Ayaw niyang magkaroon ito ng mga bagay na pwedeng isumbat sa kanya. Ayoko Luke, hindi pa ako handa para sa bagay na yan. Sabi ni Beauty at pilit na humihinahon. Ilang beses na natin itong napag-usapan at ilang beses na rin akong tumanggi sa gusto mo. Hindi ko nga sabi ibibigay ang sarili ko sa'yo nang hindi pa tayo kasal. Mapaklang tumawa si Luke. Come on, 1 taon ang relasyon nating dalawa, wala pa rin. Ang boring mo. Saka ikaw naman ang pakakasalan ko kaya bakit hindi pwedeng mapaaga? Nagsimula ng magligpit ng mga gamit si Beauty. Ayaw niyang makipagtalo pa. Marami pa siyang kailangang gawin at ayaw niyang makipag-away kay Luke. Lalo pa at pinag-awayan din naman nila ang isyong yun noon. Kahit isang beses, hindi siya pinilit ni Berto na gawin iyon. Noong may relasyon silang dalawa, si Berto pa nga ang mas nagpipigil dahil kapag ang dating nobyo na ang humaplo sa kanya, parang nawawala talaga lahat ng prinsipyo niya sa buhay. Pero naisip niya, iba si Luke at iba rin si Berto. Talagang mahal niya lang si Berto. Normal lang naman ang lahat. Pero makalipas ng 2 taong relasyon nila ni Luke, mas lalo lang naging malamig at walang kulay. Kahit ano talagang pilit ni Beauty sa sarili, hindi niya kayang mahalin si Luke. Pinipilit na nga lang niyang manatili dahil malaki ang utang na loob nila rito. Nahihirapan siyang mahalin ito dahil wala siyang ibang maisip kundi si Berto na nawala na lang na parang bula. Happy anniversary, mahal! Marahan niyang hinipan ang maliit na cake na binili niya. Kahit na may iba na siyang boyfriend, sa kanyang puso ay nananatili pa rin si Berto. Parang wala sa katinuan, pero palagi niyang isineselebrate ang araw na dapat nilang anniversary. Walang ibang magawa kundi ang manghinayang na lang sa pinakawalan niya. Maliit lang yun na sikreto ng kanyang puso na ayaw niyang malaman pa ng iba. At mas lalo lang siyang naghihinayang sa relasyon nila ni Berto dahil sa gagawin ni Luke na talagang hindi niya magugustuhan. Opo, pupuntahan ko na po siya sa kondo niya. Sagot ni Beauty sa mami ni Luke. Opo, babanggitin ko po sa kanya na kailangan niya pong umuwi muna dyan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ginang. Salamat. Ito talagang si Luke. Kung hindi ko pa idadaan sa'yo, hindi niya pa aasikasuhin. Mabuti na lang at girlfriend ka ng anak ko. Matino, hindi katulad ng ibang babae niya dati. Hindi na nakapagsalita si Beauty. Hindi niya matawag ang sarili na matino. Dahil habang nasa relasyon naman sila ni Luke, may lihim namang minamahal ang kanyang puso. Ayaw niya man aminin, pero panloloko yon para sa part ni Beauty. Dahil alam niya naman ang passcode ng kondo ni Luke, tuloy-tuloy na siyang pumasok. Natigilan lang siya nang sa sala pa lang, may natapakan na siya ng mga damit sa sahig. Kumunot ang noo ni Beauty. Ang kalat naman ni Luke. Sandali, bakit may mga sapatos ng babae rito? Bago niya pa masagot ang sariling tanong, lumabas na sa banyo si Luke na nakatapis lang ng towel sa bewang. Sunod namang lumabas ang babae nitong nakasuot lang ng bathrobe at basa pa ang buhok. At hindi siya pinanganak sa mundo para hindi malaman ang ginawa ng 2 taksil sa loob ng banyo. Anong ibig sabihin nito, Luke? Hindi niya makapaniwalang tanong. Niloloko mo ako? Umawang ang bibig ni Luke at akmang lalapit sa kanya. Beauty, hayaan mo muna ako makapagpaliwanag. Mapakla siyang tumawa. Paliwanag? Ano bang paliwanag ang sasabihin mo kung kitang-kita na ng 2 mga mata ko? Mag-break na tayo. Beauty! Bulalas ni Luke pero hindi na siya lumingon pa. Nang makasakay sa taxi, tumulo na ang mga luha ni Beauty. Oo, hindi niya mahal si Luke pero sa mga nagdaang taon, sinubukan niya naman at may pinagsamahan pa rin naman sila. Hindi niya akalaing lolokohin siya ng ganoon, lalo pa't hindi rin naman biro kung paano siya nakuha ni Luke. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Lolokohin mo lang pala ako. Sana pala pinaglaban ko na lang sa Berto noon. Walang hiya. Nasayang pang relasyon namin. Iniwan ko pang taong mahal ko. Wala ka palang kwenta. Tinanaw na lang ni Beauty ang labas. Maya-maya ay naipit sila sa traffic. Tumigil ang paningin niya sa isang billboard sa EDSA. May lalaki roon. Walang damit at pantalon lang ang suot. Endorser pa yata ng pantalon. Nung una, ayaw niyang maniwala dahil baka masyado niya lang namimiss. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Berto? Bulalas niya at mas talong napadikit sa bintana ng taxi. Umawang ang bibig ni Beauty. May mga kasama ito sa billboard, mga bigatin at sikat na artista.
Kung hindi tititigan, hindi mapapansin. Berto, ikaw ba talaga yan? Naluluhan niyang tanong at hinawakan ang bintana ng taxi na parang mahahawakan niya si Berto mula roon. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag ang best friend niyang si Jana. Pinakalma niya muna ang sarili bago sagutin ang tawag. Hello, Bes! Bulalas ni Jana. OMG! Si Berto! Alam mo na ba? Ngayon ko lang nalaman. Nanonood ako ng TV ngayon. Sumali pala siya sa isang talent search sa isang network at siyang nanalo. Bilis! Isasend ko lahat ng episode sa'yo. Panoorin mo. Grabe! Hindi ako makapaniwala nang makita ko. Akala ko namamalikmata lang ako pero talagang si Berto nga. Nanginginig ang mga labi ni Beauty. Masaya siya na may naabot sa buhay si Berto. Sobrang saya niya pero nagsisisi naman dahil sa ginawa niya rito noon. Pakiramdam niya kahit na artista ng binata, wala siyang karapatang alamin pa ang nangyari sa buhay nito. At alam mo ba ang screen name ng loko-lokong si Berto Salvavida? Bernard Xavier. Tawang-tawa na sabi pa ni Jana. Pangpogi ang pangalan ng tukmol. Akala mo naman hindi tumayo sa search ng grade 2 at hindi patay na patay sa'yo simula elementary. Pinunasan ni Beauty ang mga luha. Hindi na yon, nagbago na si Berto. Baka nga ayaw na ako nun makita kahit kailan. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Nanghihinayang ka ba kasi artista na siya at sikat? Umiling naman si Beauty. Hindi naman dahil doon. Wala akong pakialam kung ano man siya ngayon. Pero masaya naman ako para sa kanya. Kahit nagpapaligo at nagpapastol ng baka habang buhay si Berto, okay na okay lang sa akin. Nanghihinayang lang ako kasi mahal ko siya. At nasaktan ko si Berto kaya wala nang pag-asa para sa aming dalawa. Ito pang si Luke, parang sira ulo. Lolokohin lang naman pala ako. Sana hindi na siya umepal para hindi na kami nasira ni Berto. Kung nandyan lang ako sa tabi mo, Bes, yayakapin kita ng sobrang higpit, saad ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng tawag, pinanood niya ang mga pinasa ni Jana. Napangiti si Beauty nang makita si Berto sa talent search. Hindi niya alam na may galing din pala ito sa pag-arte. Alam niyang may talent ito sa pagsayaw at pagkanta. Palagi nga siyang sinasampulan nung sila pa. Pero ngayon, buong bansa na ang nakakaalam ng talent na yon. Simula ng araw na yon, naging silent fan at supporter si Beauty. Gumawa siya ng dummy account at sumali sa mga fan club ni Berto. Ginawa niya yon habang abala pa rin sa pag-aaral. Anak, sinusuyo ka na makipagbalikan ka na kay Luke. Sabi ng kanyang ina nang minsan siyang umuwi sa kanila. Kumunot agad ang noo ni Beauty. Ma, ayoko na nga po. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo? Niloko niya po ako, ma. Kitang-kita ko silang dalawa ng babae niya. Kaya ko po siyang patawarin pero hindi ko na po kayang makipagbalikan. Uulitin niya lang po ang panloloko niya sa akin. Anak, normal naman sa mga lalaki yon. Mapakla siyang tumawa. Ano pong normal, ma? Hindi po normal ang mga cheater na lalaki sa isang relasyon, mama. Malaki po ang utang na loob natin kay Luke para sa kapatid kong si Arthur. Pero kapag alam ko pong niloloko ako at pinagmumukhang ewan, hindi po ako magtsatsaga sa katulad niya. Hindi kailanman magiging normal yon kay Beauty. Hindi siya mananatili kay Luke. Alam niya ang kanyang halaga at mataas lang talaga ang pamantayan niya dahil sa pagmamahal ni Berto mismo ang pamantayan niya. Kung walang makakapantay nun, mas mabuti pang huwag na lang umibig ulit. Kontento na siyang mahalin si Berto mula sa malayo. Pero anak, mag-isip ka naman muna. Mayaman si Luke, gaganda ang future mo sa kanya. Sabi pa ng kanyang ina. Wala po akong pakialam, ma. Puno ng kaseryosohan na sabi ni Beauty. Nag-aaral naman po ako, magiging teacher po ako. Mag-a-abroad at kahit papaano, iaahon ko po ang pamilya natin sa hirap. Hindi niyo po kailangang umasa sa yaman ng iba. At hindi po ako magpapakasal dahil lang mayaman. Tama na po, ma. Kahit anong pilit niyo po sa akin, hindi na po ako makikipagbalikan pa kay Luke. Simula noon, tumigil na rin naman ang kanyang ina sa pangungulit sa kanya na makipagbalikan kay Luke. Nalaman na rin nito na artista na si Berto. Tuwang-tuwa ang kanyang ama pero ang nanay niya halos walang masabi. Halatang nahihiya dahil sa mga paghuhusga noon sa binata. Hinayaan na lang ni Beauty, wala namang ibang nakakaalam bukod kay Jana na naging sila ni Berto. Ang alam lang ng mga tao sa kanila, gustong-gusto talaga siya ng binata. Kaya kapag napag-uusapan si Berto, palagi pa rin kadikit ang pangalan niya. Sayang naman pala, artista na itong si Berto, tapos itong si Beauty ang gusto, sabi ng isang ginang. Tumawa naman ang kasama nito.
Nako, artista na yun. Mas mayaman at mas pogi na. Siguradong makakahanap na yun ng magagandang babae ron. Imposible na may gusto pa yun kay Beauty. Napayuko na lang siya. Alam niya naman yun. Imposible na talaga. Lalo na sa mga ginawa niya noon sa binata. Pero ang siguradong nagsisisi dyan, yung nanay ni Berto. Sabi pa ng ginang. Hindi siguro akalain na yung pinabayaang anak at pinalayas, magiging sikat na artista pala. Napabuntong hininga na lang si Beauty. Sa mga lumipas na taon, nakatapos na siya sa pag-aaral, nakapasa sa exam at naging teacher sa lugar nila. Nang mabigyan ng pagkakataon, naging guru na siya sa Japan. Doon ay tinuturuan niya ang mga kinder. 8 taon din siyang nagturo doon at umuwi na muna sa Pilipinas pagkatapos. May mall show si Bernard Xavier sa Ayala. Pupunta ka ba, Ma'am Beauty? Tanong ng president ng fan club sa kabilang linya. Sumagot naman agad si Beauty. Oo, pupunta ako. Tuwang-tuwa naman ito. Sa wakas, pupunta ka na rin after ilang years. Na-miss ka namin, saka maraming salamat po palagi sa sponsor nyo para sa amin. Ikaw po talagang may pinakamalaking ibinibigay. Napangiti naman si Beauty. Okay lang, para naman kay Bernard ang ginagawa ko. Pasasalamat ko na since day 1, sinusuportahan nyo siya. Sumakay na si Beauty sa kanyang sasakyan. Sa tagal niya sa Japan, nakaipon na rin naman siya. Ang kapatid niyang si Arthur, IT na rin sa isang company sa Makati. Marami na silang naipundar kaya ang pera niya, nilalaan niya na lang kapag may mall show o concert si Berto. Na-appreciate niya kasi lahat ng taong sumusuporta rito. Ma'am, may pass ka na sa meet and greet with Bernard Xavier. Ayaw mo ba talaga, ma'am? Tanong sa kanya ng president ng fans club. Ngumiti lang siya at marahang umiling. May gagawin pa kasi ako. Okay naman na sa akin na nakita ko siyang nag-perform sa stage kanina. Sige, mauna na ako. Ingat na lang kayo sa pag-uwi mamaya. Nang makalayo na siya sa mga ito, napabuntong hininga na lang si Beauty. Ayaw niyang magpakita. Wala siyang mukhang maihaharap kay Berto. Pero hindi naman din siya sigurado kung naaalala pa rin siya nito. Ma'am Beauty, naiiyak po kami. Bulalas ng president ng fans club. Kumunot naman ang noon niya. Bakit? Suminghot-singhot pa ito. Si Bernard Xavier po kasi, sabi niya po, hindi na siya pipirma ng kontrata. Mag-stop na daw po siya sa showbiz kasi gusto niya na raw po ng simpleng buhay. Babalik naman po siya pero hindi na madalas at hindi na raw po tatanggap ng love team. Gusto niya raw po bumuo ng pamilya pero wala naman siyang girlfriend. Non-showbiz po yata pero baka ako yon. Sana ako na lang. Natawa naman si Beauty. Hayaan nyo na lang, ganyan talagang mga tao. Hindi habang buhay na mananatili sa kung ano sila ngayon. Hayaan nyo na si Bernard sa buhay na gusto niya. Nang matapos ang tawag, bumaha ang takot sa kanyang puso. Bubuo na ng pamilya si Berto at ang malamang may ibang girlfriend na ito, labis na nagpapadurog ng kanyang puso. Napahilamos si Beauty sa kanyang mukha. Move on ka na, Beauty. Matagal na nangyari yon. Mga bata pa lang kayo, kaya hindi na dapat masakit. Pero masakit pa rin, kaya magdamag talaga siyang umiyak. Nung nagkaroon ng ibang girlfriend si Berto, maganda at model pa, iyak siya ng iyak. Isa lang yon at tumagal ng 8 months. Naghiwalay din at hindi rin nagtagal. Pagkatapos nun, wala nang naging ibang girlfriend pa si Berto. Pero malay niya ba kung meron o wala? Baka naman meron at tinatago lang. Mas lalo tuloy siyang napaiyak. Para makamove on, pinilit niya na lang magtrabaho. Hindi na muna siya bumalik sa pagtuturo sa school. Naging tutor muna siya ng Nihongo dahil sa 8 taon naman siya sa Japan. Sanay na talaga siyang magsalita ng wikang iyon. Eto na siguro yon? Tanong ni Beauty sa sarili nang makita ang malaking bahay ng client niya. Medyo bigatin naman palang tuturuan ko. Nang mag-doorbell si Beauty, pinagbuksan na siya ng kasambahay. Madali naman siyang nakapasok sa village dahil binili na siya ng client niya. Good morning, Ma'am Charlene. Nakangiting bati ni Beauty. Start na po tayo? Tumawa naman ito. Hindi ako ang mismong client. Assistant lang ako ni Sir Bernard. Umawang ang bibig ni Beauty. Bernard? Maya-maya'y bumaba na sa hagdan ang bago niyang client. Parang malalaglag na ang panga ni Beauty habang pababa si Berto sa marangyang hagdan ng bahay nito. Alam niyang pogi si Berto pero iba pala talaga kapag mayaman at talagang mamahalin ang suot. Ikaw na ba ang tutor ko? Seryosong tanong ni Berto sa kanya. Napalunok si Beauty. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong unang gagawin. Hindi niya alam kung naaalala pa siya ni Berto, pero mukha namang hindi na.
I'm Beauty Mercado. I'm your tutor for Nihongo language. Pilit at formal na sabi ni Beauty. Tumaas ang mga kilay ni Berto at tiningnan ang nilalahad niyang kamay. Of course, kilala kita. Siguro naman, kilala mo rin ako. Yes, Sir Bernard. Nauutal na sambit niya. Mapaklang tumawa si Berto at napailing. Bernard? Kahit kinakabahan, ginawa niya pa rin ang trabaho niya. Hindi niya alam kung bakit kailangang matuto ni Berto ng Nihongo. Gayunpaman, hindi siya makapagtanong ng maayos. Ni hindi niya nga ito matingnan ng diretso sa mga mata. Yun lang. Hanggang dun lang. Parang ang ikli ng 3 hours per session. Kumunot ang noo ni Berto. Pwede bang 8 hours na lang? Napasinghap si Beauty. Pwede naman, pero bago pa kita maging client, may iba na akong commitment sa ibang clients. Kung sinabi mong 8 hours ang gusto mo, baka hindi ko rin tinanggap ang trabahong to. So, aalis ka na talaga? How about dinner? Tanong pa ni Berto, pa-English pa sa harap niya. Siguro naman, wala ka ng susunod na client. Gabi na. Marahan siyang umiling. Oo, wala na pero may naghihintay sa akin sa kondo at pinagluto ako, kaya hindi ko matatanggap ang panyaya mo. Mas lalong lumukot ang mukha ni Berto. Naghihintay? Sa kondo mo? Lalaki? Akala ko single ka. Na wala ka pang asawa. Nagulat naman si Beauty sa mga sinabi ng binata. Yes, I'm single. Pero hindi ko nakikita ang reason para maging issue kung single ako o hindi. At naghihintay sa akin ang best friend ko kasi sa akin siya nakikituloy ngayon. Si Jana ba yan? Tanong ni Berto at hindi na mapakali. Sana hindi lalaki ang best friend mo na yan. Nagtataka niyang tinignan si Berto. Humakbang siya papalapit sa binata. Umawang ang bibig nito at namungay agad ang mga mata. Parang gusto siyang hawakan pero sobrang pigil na pigil ang sarili. Ayokong mag-assume. Mahinang sabi ni Beauty. Napalunok si Berto. Pwede kang mag-assume. Kahit ano pa yan. Okay lang. Gusto mo pa rin ba ako? Tanong niya, naglakas loob na dahil sa emosyong ipinapakita ng binata. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Mali ang tanong mo. Ang tanungin mo, kung mahal pa rin ba kita? Kasi kung yun ang tanong mo, oo ang isasagot ko. Mahal na mahal pa rin kita. Bahagya siyang napaatras. Pero nagka-girlfriend ka. Mataman siya nitong tiningnan. Ikaw din naman, nagkaroon ka ng boyfriend na iba. Pero hindi naman ako mangmang para hindi malaman kung bakit mo ako iniwan nun. Kritikal ang buhay ng kapatid mo. Si Luke lang ang makakatulong sa inyo, hindi ba? Sinakripisyo mo ako para sa kapatid mo. Sinaktan mo ako para gawin ang gusto ni Luke. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko yun. At alam mong masakit? Inintindi ko yun. Kasi alam kong wala akong tulong na may bibigay sa'yo ng panahong yun. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi ako lalapit sa'yo hanggat wala akong nararating sa buhay. Kasi ganun naman talaga dapat. Kailangan may mukha akong maiharap sa'yo. Ang mga sinabi sa akin ng nanay mo, tama naman siya. Hindi yun panghuhusga para sa akin. Mas namulat pa nga ako dahil tama siya. Hinahangad kita pero walang direksyon ng buhay ko. Paano kita aalagaan at mamahalin ng tama? Napayuko si Beauty at nanginginig ang mga labi. Kahit nagpapastol ka lang ng baka, okay lang sa akin. Kahit minsan nakakainis at lampa ka, tanggap pa rin kita ng buong buo. Wala akong pakialam kung mayaman ka o hindi. Pero kahit na, sinaktan pa rin kita. Binitiwan kita noong mga panahong kailangan mo ko. Wala akong pakialam. Kailangan ka ng kapatid mo noon kaya naiintindihan ko. Naiintindihan kong nasasaktan ka rin noong panahon na yon. Pero kailangan pa rin kita ngayon. Palagi. Puno ng lambing na sabi ni Berto sa kanya at itinaas ang mukha niya. Ako pa rin si Berto na kinaiinisan mo simula bata pa. Dahil patay na patay ako sa'yo. Ako pa rin si Berto na gustong gusto ka kapag tinutokso sa'yo. Ako pa rin ang Berto na mahal ka. Hindi niya na napigilan. Tumulo na ang kanyang mga luha. Ilang taon niya rin yung kinimkim. Akala niya ay nakalimutan na siya ng tuluyan ni Berto. Yun naman pala, pareho lang silang hindi makalimot sa nakaraan. Mahigpit siyang niyakap ni Berto. Ayoko nang kahit na sino ang humadlang sa ating dalawa. Hindi ako papayag na hindi ka makasal sa akin. Sobrang tagal kitang pinangarap. Kaya hindi ako papayag na may tumutol pa sa pagsasama natin. Simula ng araw na yon, wala nang mahaba pang seremonya. Naging sila muli ni Berto. Natatawa na lang siya dahil gusto na agad nitong magpakasal sila. Takot na baka may mangyari pang hindi maganda. Gusto niya rin naman yon.
Ilang taon nilang tiniis ang isa't isa, kaya pakiramdam ni Beauty, deserve nilang maikasal agad. Humarap si Berto sa pamilya niya. Hiyang-hiya ang nanay niya kay Berto at hindi rin makapaniwala na ang binata ang makakatuluyan niya. Gayunpaman, nang humingi ng tawad ang kanyang ina, sapat na yon para kay Berto. Hindi naman kasi ito ang klase ng tao na pinapalaki ang mga bagay-bagay kung pwede namang ihingi pa ng tawad. Ma'am Beauty naman hindi mo sinabi na may nakaraan pala kayo ni Bernard Xavier, sabi ng president ng fans club nila. Natawa na lang si Beauty. Hindi pa naman kami maayos noon. Fan lang din ako. Hinawakan ni Berto ang kanyang kamay. Salamat at nakasama niyo ang asawa ko. Sana katulad ng pag-iingat niyo sa image ko, pangalagaan niyo rin ang asawa ko. Magkakababy na rin kasi kami. Tumango naman agad ito at maluha-luha pa. Siyempre naman, malakas ka kaya sa amin. Kahit anong maging desisyon mo, susuportahan namin. At in behalf of all your fans, masaya kaming kinasal ka na kay Ma'am Beauty. Napangiti si Beauty nang halikan ni Berto ang kanyang sentido. Napapikichat din naman yun. Masaya siyang sila pa rin ni Berto ang nagkatuluyan. Nagkasakitan man sila noon, tila gumawa ng paraan ng Diyos para pareho nilang mapagtanto na sila pa rin talaga ang para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay, kumilala ng mga sakripisyo at kaya rin magpatawad. Lagi ring tandaan na ang takbo ng buhay ay nagbabago sa paglipas ng panahon, kaya huwag tayong maging mapanghusga sa ating kapwa. Sa halip na tsismis sa buhay ng iba, mas makabubuting gumawa ng makabuluhang bagay na magpapabuti sa ating mga buhay. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.